Matthew chapter 4, verse 25, pakibasa po. Ang sabi po diyan, large crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and the region across the Jordan followed him. Multitudes of people followed the Lord Jesus Christ. Napakarami daw pong tao sa kapanahonan ni Jesus Christ ang sumunod talaga sa Panginoon. Sabi po ng mga scholars, kung tatansyahin po nila, ito po ay nasa around 20 to 50,000 people ang talagang sumunod sa Panginoon. May kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang pasanin, may kanya-kanyang pangangailangan, tulad mo, tulad ko. Lahat tayo po dito, may kanya-kanya po tayong pinagdadaanan. At wala tayong ibang naiisip ngayon, kundi ang sumunod sa Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, Amen. As of 2025, 2026, kung bibilangin naman po yung mga tao na sumusunod sa Panginoong Hesus sa buong mundo, madami-dami po ito. Sabi po ng mga researcher, ito po ay nasa 2.63 billion people are now following the Lord Jesus Christ. Pakisabi po sa katabi mo, kasama tayo dito. Ito po ay around the world. Ang source po nito ay Center for the Study of Global Christianity, Gordon Conwell Theological Seminary. Taas po ang kamay ng kasama po siya dito sa napakaraming sumusunod sa Panginoon. Taas po ang kamay. And then i-high five mo sa katabi mo. Congrats! Kasama tayo dito sa sumusunod sa Panginoon. Amen! Kamakailan po sa UFC, someone lost $1.4 million. Familiar po kayo sa nakaraang championship? Meron daw pong tumaya ng $1.4 million kay Kamsat. Yan po kasi ay champion. Walang record ng talo, kung di po ako nagkakamali. Marami po ang pumusta sa kanya. Meron pong pumusta. Ibinebenta yung mga sasakyan, mga alahas, mga bahay at lupa para itaya sa kanya. Yung pong $1.4 million, pag i-convert mo yan sa peso, yan po ay nasa 85.5 million pesos. Itinaya, talo. Talo po. Kaya po tayo nagpapasalamat ngayon dahil alam natin, kapag sa Panginoon tayo tumaya, sino pong naniniwala, sigurado panalo tayo. Kapag itinaya natin kay Kristo ang ating buhay, pati patot panabla na, kung lahat ay ibibigay natin sa Panginoon ang ating buhay, sigurado po, wala po tayong talo. Sigurado, magtatagumpay tayo. Kasi po sa record ng ating Panginoon, He is the God of victory. At kahit kailan, hindi po siya nakalasap ng pagkatalo. Amen! At kung naniniwala po tayo dito, palakpakan natin ating Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Kaya kung itataya mo ang buhay mo, kung ibibigay mo yung kaisa-isa mong buhay, piliin na po natin sa siguradong panalo. At ito ang Panginoon. Pakising ko ngayon katabi mo, sigurado panalo tayo. Wala tayong talo dito. Wala tayong talo dito. Amen! Kasi po, ang sabi po dito sa Matthew 16:25, lakasan po natin, for whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. Sapagkat
ang mga nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito sa Tagalog. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa Panginoon, ang magkakamit nito. Ibig sabihin, kapag kay Kristo ka mag-aalay, magbibigay, susuko, itataya mo buhay mo sa Panginoon, ikaw na nagtaya, ikaw na sumunod, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. Tanungin mo ngayon katabi mo, how old are you? Ilang taon ka na? Sigaw mo pag tinanong kita kalalang, how old are you? 17. Tiyasak, ilang taon ka na, anak? 15. Nalakasan nyo. Angelo, 17. Angel, 11. Wow, praise God. Princess, 15. Okay. Pets, ilang taon ka na? Hallelujah. Alam niyo po, I was only 17. 17 lang ako nung talagang sumunod ako sa Panginoon. 17 years old po ako nung talagang nag-decide ako sumunod sa Panginoon. Yung kanta natin kanina, ano yung sabi natin kanina? I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Sigaw mo minsan pa, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Pakisabi sa katabi mo, wala nang atrasan to. Wala na tong talikuran. Talagang nag-decide na tayo. Talagang nagdesisyon na tayo na talagang susunod po tayo sa Panginoon. Amen. Nung age of 17, na-share ko sa isang tao na ako'y sumunod sa Panginoon at nagsuko na talaga ng buhay sa Panginoon. Alam mo siya, parang negative yung dating sa kanya, parang siyang nangihinayang. Parang sinasabi niya, bata ka pa para maglingkod kay Lord. Huwag na muna, sayang ang buhay mo. Parang siyang nangihinayang. Pero alam niyo po, mas pinakinggan ko po yung daddy ko, pinakinggan ko yung tatay ko. Sino po dito may magulang? Mas pakinggan mo magulang mo. Kung marami kang kaibigan, nagbibigay sila ng mga advices, mga payo, okay naman yon. Pero ako, para sa akin, mas makikinig ako sa magulang ko na naglilingkod sa Panginoon talaga. Amen? Ang sabi po ng tatay ko, the best decision in life that you can make is to follow the Lord Jesus Christ for the rest of your life. Sabi niya, anak, kung may desisyon ka na tama, ang pinakatamang desisyon na pwede mong gawin hanggat bata ka, hanggat buhay ka pa, hanggat malakas ka pa, ang pinakatama sa lahat, yung sumunod ka na sa Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, sumunod ka na sa Panginoon. Itodo mo na yan. Ibigay mo na lahat yan sa Panginoon. Itaya mo na lahat. Amen. Kasi sigurado tayo, ang pagsunod sa Panginoon, ang pinakatamang desisyon. Actually po, ang pagtalikod sa Panginoon, ang paglayo sa Panginoon, yan po yung gawa na, pakisabi po, no wisdom. Walang wisdom dyan. Kung ang isang tao talaga, nag-iisip siya, ano ba talaga ang tamang gawin sa buhay ko? Alam mo, yung pag-iisip na huminto ako sa Panginoon, tumigil ako sa Panginoon, lalayo ako sa Panginoon, dami kong kasalanan, ang dami kong pagkukulang, lalayo na lang ako kay Lord. Napaka po niyan, no wisdom. Ibig sabihin, yan ay bad decision. Ibig sabihin, negative po yan.
lalo po tayong mapapahamak. Pero once na nag-decide ka, hindi mo lang kinanta yung, I have decided to follow the Lord Jesus Christ. Once na nag-decide ka, hindi mo yan pagsisisihan. Amen. Kasi pagtatagumpayin ka ng Panginoon, sasamahan ka ng Panginoon. Pagagalingin ka niya, babaguhin ka niya, patatawarin ka niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ating Diyos. Kung may mga tao ayaw nilang sumunod sa Panginoon, tayo susunod tayo sa Panginoon. Amen. Pakisabi sa katabi mo, susunod tayo kay Lord. Sa Panginoon lang tayo, para tayo sa Panginoon. Favorite verse po ito ng tatay ko. Sabi niya sa John 15:5, "Nak, pakinggan mo maigi. Ang sabi ni Lord, apart from me, you can do nothing." Ang sabi sa Tagalog, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya po, dapat susunod ang isang tao sa Panginoon eh. Kasi pag hiwalay siya sa Panginoon, kahit malakas siya, hindi siya magtatagumpay. Pansinin niyo, kahit ang isang taong matalino, nasa kanya na lahat, pag humiwalay siya sa Panginoon, sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Hindi po siya magtatagumpay. Sino pong masaya dito na sa Panginoon lang siya susunod? Amen po yan. Napakaganda po. Tingnan niyo po, ang Psalms 37:25, hindi lang ito financial blessing. Malalim po tingin ko dito. Tingnan niyo po Psalms 37:25. I was young, and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken of their children begging bread. Ang ibig po sabihin ng Biblia dyan, ang sabi po ni King David, matanda na ako, pero wala pa akong nakikitang isang taong matuwid. Pag sinabing matuwid sa Biblia, hindi po yung perfect, yung hindi na nagkakasala. Sa Bible po, ang isa pong taong matuwid, yun po yung tao na pinatawad ng Panginoon. Yun po yung tao na sumusunod sa Panginoon. Amen. Ang sabi ng salita ng Diyos, para sa mga taong sumusunod sa Panginoon, hindi daw niya mararanasan na ang kanyang pamilya maghirap at ang kanyang mga anak mamalimos, maging pulubi. Financial provision po ito, pero ang tingin ko po dito, hindi lang financial provision. Para po sa akin, ang isang taong sumusunod sa Panginoon, may maayos siya na buhay. May maayos siyang buhay. May maayos siyang pamumuhay. Totoo po yan. Kaya kung tatanungin tayo, tama ba yung ginagawa natin pagsunod sa Panginoon? Yes, tama. Bakit? Wala kasi tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Panginoon. Can we say amen to that? Tama ba yung ginagawa natin pagsunod? Amen. Kasi pag sumusunod tayo sa Panginoon, may maayos po tayong buhay. May maayos tayong buhay. Ang Diyos hindi nagpapabaya. Amen. Ano pa po ang sabi po dyan? For the record. Pakisabi po, for the record. Lahat ng sumunod sa Panginoong Hesus, as you study the Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, hanggang Book of Acts, the New Testament, lahat ng sumunod sa Panginoon, kasama sa pagsunod nila, sila po ay water baptize. Kaya paki-congrats naman po yung mga katabi natin na nagpabaptize dyan. Lahat po. Siguro marahil, ang hindi lang po nagpabaptize, yung napako kasama ni Kristo sa krus, meron sa kaliwa, meron sa kanan, yung nasa kanan nagsisi, tama? Maaring siya lang yung hindi nagpabaptize. Pero as you study closely the Bible, habang ang Panginoon nakapako sa krus, di ba biglang nagdilim? Nagdilim ang langit. Kaya napapanood po natin sa
Passion of Christ, nung nagdilim, bumuhos po ang ulan. Sa tingin ko, kung hindi po ako nagkakamali, yun yung baptism na tinanggap nung nasa Kana na nagbalik loob sa Panginoon. Sa pagbuhos ng ulan, he was baptized. Amen. Pero sa lahat ng sumunod sa Panginoon, lagi na lang, sila po ay nagpapabaptize. Praise God. Meron pong mga nagpapabaptize, iba-iba po motibo eh. Meron pong nagpapabaptize dahil lang po sa, pakisabi po, certificate. Dahil lang sa certificate. May paggagamitan. Pero tayo po ay nagpapa-water baptize, pakisabi po, dahil sa, pakisabi po, commitment. Dahil sa commitment. Gusto po nating palalimin pa yung ating ugnayan sa Panginoon. Amen. Yung ating relasyon sa Panginoon. Amen. Ito po ay pagle-level up ng ating relationship sa Panginoon. Yun po ibig sabihin ng water baptism. Parang hindi ka na nasisiyahan sa ginagawa mo sa Panginoon at ikaw ay kinakausap ng Panginoon na ang lahat ng sa Kanya'y sumusunod. Kung si Kristo nga nagpabautismo, ikaw at ako na sumusunod sa Kanya, nagpapabaptize din. Amen. Amen. Pakisabi sa katabi mo, magpabaptize ka na. Level up mo na yan. Level up mo na yung relationship mo. Kahit tapos na yung family camp, wala na tayo sa Villamarca, Farm Alfonso, malapit naman po tayo sa Villamarca Silang. Amen po. Kapag sinabihan niyo po ako, sinabihan niyo si Ate Chris, gusto po namin i-level up yung aming commitment kay Lord. Gusto na po namin magpabaptize. Ibibigay po namin ito. Libre, wala pong bayad. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pong tinatawag na mode of baptism, dadaanan ko lang ng mabilis. Meron pong mga binabaptize, sprinkle, yung parang binubuhusan ng tubig. Meron naman po, pakisabi po, immersion. Tayo mga sumusunod sa Biblia, ina-apply po natin yung immersion kasi ang ibig po sabihin ng baptism in Greek word is to immerse. Ang Panginoong Hesus, nung nagpakita siya ng sample ng baptism, siya po ay inilubog sa tubig bilang pagpapakita sa atin ng halimbawa. Kung ang Panginoon sprinkle, magpapasprinkle tayo. Kung ang Panginoon nagpabuhos ng tubig kay John the Baptist, magpapabuhos-buhos lang po tayo, buhos tubig. Pero he was immersed. Siya po ay nagpabaptizo. Baptizo means to immerse. Amen. Kaya bilang mga follower ni Jesus Christ, hindi po natin sinusunod ang tradition, hindi natin sinusunod yung sarili natin, kundi ang sinusunod natin yung example na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang mga churches ngayon nagtatalo-talo, dapat ibabaptize daw ang tao sa Matthew 28:19-20. Ang sabi diyan, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you." Pakisabi po, discipleship. "And surely I am with you always to the very end of the age." May mga nagsasabi, dapat ang baptism in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pero sa Acts chapter 2 verse 38, iba po ang sinasabi po diyan. Ang sabi po, Peter replied, pakibasa po, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Tingnan niyo po ako saglit, iwanan ko na po ito. As you study closely the book of Acts, wala pong binaptize
sa in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Lahat po ay binabaptize. Napakaraming talata dyan. Mabubusog ka. Meron naman po kayong concordance. Meron po kayong Bible. Makikita nyo po, lahat po ay binaptize sa pangalan ni Jesus Christ. Now, question, Pastor. Alin po ang tama? Ako po ay tumitingin sa Biblia at nagtatanong, Lord, ano ba tama? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, which is biblical, according to Matthew 28, o in the name of Jesus Christ, according to Acts 2:38. Ang sagot po natin, both. Parehas po tama yan. Kaya lahat ng binabaptize po natin sa church, ginagamit po natin yung in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. We baptize you in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya kung ang baptism po nyo ay unbiblical, parang wala sa Biblia, pwede po kayong magpa-rebaptize. Amen. Amen. Ako po ay 2 beses po nagpa-baptize. I was rebaptized nung ako po ay nagbalik loob sa Panginoon. Praise God. But baptism is only the beginning. Pakisabi po, beginning pa lang yan. Dapat susundan po ito ng, pakisabi po, discipleship. Kasi sabi sa Matthew 28, ang sabi doon, i-baptize sila, and then pagkatapos i-baptize, tuturuan natin sila ng mga aral ni Kristo. Kaya, ang isang taong binaptize, pero hindi naman na disciple, kulang po. Kulang po yan. Para kang nag-try out sa school, pasok ka na, pero hindi ka sumali sa team. Ganun po ang itsura nun. Marami pong churches ang may problema sa mga members kasi nabaptize sila pero hindi naman sila naturuan. Hindi po na-disciple, hindi na-train, hindi na-mold, hindi nahubog. Kaya as we follow the Lord Jesus Christ, isa sa bagay na dapat natin tandaan, pakisabi sa katabi mo ng malakas, be teachable. Kinakailangan teachable ka. Alisin po natin yung katigasan ng ating ulo. Alisin po natin yung pride. Alisin po natin yung sarili natin ang gusto po nating sundin. Kundi once na sumunod ka sa Panginoon at nagpabaptize ka, automatic po, mag-undergo ka ng discipleship. Mag-undergo ka ng pag-receive ng mga teachings ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Kapag hindi ka na-disciple, parang nabaptize ka pero hindi ka na-disciple, kulang. Kulang po. Parang kinasal, pero hindi niya natutunan yung pagiging nanay, pagiging tatay, pagiging husband at wife. Kulang. Ang kasal po ay simula pa lamang. Tama po? Tama po? Start pa lang yan. Pagkatapos ng kasal, ako po bilang lalaki, kinakailangan kong matutunan paano maging husband at maging wife. Ganun po ang baptism. Pagkatapos ng baptism, kinakailangan matutunan ng isang tao paano maging Christian. At tuturuan tayo ng Panginoon. At kung minsan, kapag nagturo ang Panginoon, hindi laging malambot. Ang approach ng pagtuturo ng Panginoon, pakisabi po, two sides of love. Meron po siyang tinatawag na soft side of love. Kino-comfort po tayo. Meron po tinatawag si Lord na hard side of love. Ito po yung kinakagalitan tayo. At kapag nararanasan po natin itong paghuhubog ng Panginoon, pagtutuwid ng Panginoon, we need to be teachable. Sino po dito kapag pinagsasabihan ng magulang, napaka-teachable, napaka-masunurin,
Sino po dito pag pinagsasabihan ng magulang, hindi nagtatampo, hindi nagagalit? Pakisabi, wow, ang galing mo naman. Pagpatuloy mo yan. Kapag ikaw ay pinagsasabihan ng tatay at nanay mo, dinidisciple ka. Huwag kang masanay na laging soft yung salita. Ang pagmamahal ng magulang, ang pagmamahal ng pastor, ang pagmamahal ng ating Diyos sa atin, hindi laging matatamis na salita laging ibibigay. Minsan po, kinokorek po tayo sapagkat may malalim silang malasakit sa atin. At gusto nila tayong hubugin sa ating pananampalataya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ating Diyos. Next po, as we end, as we follow the Lord Jesus Christ, we need to press on. Taas po ang kamay, ganyan. Pakisabi po, press on. Pakisabi, magpapatuloy ako. Pakisabi, ilalaban ko to. Pakisigaw, hindi ako susuko. Hindi ako tatalikod. Ang hihina naman ang boses niya. Hindi ako tatalikod. Parang okay? Hallelujah. Alam niyo po, titigan niyo po ako saglit. Tayo po, ilalaban talaga tayo ng Panginoong Hesus. Ilalaban tayo ng Panginoon. Hindi kanya basta-basta bibitawan. Hindi kanya basta-basta bibitawan. Bibigyan ko kayo ng isang verse. Tingnan niyo po sabi dyan. John 10:29. Ano po ang sabi dyan? No one can snatch them out of my Father's hand. Ganun kanya ilalaban. Kahit may umaagaw sa'yo, hindi papayag ang Diyos na maagaw ka sa kanyang kamay. Kahit mapalayo ka, gagawa ang Diyos ng paraan para maibalik ka sa kanyang presensya. Ilalaban ka ng Panginoon. Bakit? Kasi itinaya niya buhay niya sa iyo. Namatay siya sa krus. Nagdusa siya sa krus. Ibinigay niya ang buhay niya sa atin. At ngayon, nahawak niya tayo. Hindi po siya papayag na nakawing ka ng sanlibutan sa kanyang kamay. Amen. Sino po dito pwede magsabi na nararamdaman ko yung pastor, nilalaban ako ng Panginoon? Taas po ang kamay. Sino po pwede magsabi, taas mo ang kamay mo bilang papuri, na pastor, kahit ilayo ko sarili ko kay Lord, may kapangyarihan ng Diyos na humahatak sa akin pabalik sa kanyang presensya. Amen. Ngayon, kung nilalaban tayo ng Panginoon, pakisiko yung katabi mo, lumaban ka rin. Ilaban mo rin yan. Ibig sabihin, pilitin mo rin. Magsikap ka rin. Na kahit hinang-hina ka na, magpatuloy ka sa Panginoon. Kahit parang gusto mo nang bumigay. Parang yung isip mo, parang kung ano-anong inilalagay ng kaaway, kaya ka nangihina. Pakisabi sa katabi mo, laban tayo. Nilalaban tayo ng Panginoon eh. Pagpatuloy natin ito. Dati nga po sa luma nating buhay, inilalaban po natin yung buhay na hindi wasto. Kahit bawalan tayo ng ating mga magulang sa mga gawa na hindi maganda, nilalaban pa rin natin. Sabi sa akin ng tito ko, Leo, ayoko nang maglalasing ka. Pero ang tigas ng ulo ko, naglalasing pa rin ako. Lagi akong pinapangaralan, lagi akong sinasabihan, walang mangyayari sa buhay mo kapag
Kapag sisirain mo yung katawan mo sa bisyo, uuwi po ako ng bahay, lasing. Nababalot po ako ng bisyo. Hanggang isang araw habang nagiinuman kami, ako pa at tanggero, biglang may mga lalaking dumating. Mga mama, lalaki. Madilim, ako tanggero. Kita ko po yung tsuhing ko, pumasok, nakipag-inuman, tuloy mo yan, tagayan mo ako. Kaya lalo po akong nalubog sa bisyo. Pero isang araw, niyaya po ako ng tatay ko sa gawain ng Diyos. Alam mo, salamat sa buhay ng mga tatay po natin, mga nanay natin na katulad ng tatay ko na nilalaban yung anak para sa Panginoon. May mga magulang po na ganyan na hindi papayag na malayo ang kanyang anak sa gawain ng Diyos. Ganun po yung tatay ko. Pinilit ako ng tatay ko sa gawain. To make the long story short, binago ng Panginoon ang buhay ko. Nung binago ng Panginoon yung buhay ko, binalikan ko po yung tsuhin ko. Shineran ko ng Word of God, shinare ko sa Kanya ang Panginoon, ang mga salita ng Diyos. Alam niyo po, nasa Amerika na po siya ngayon kasama buong pamilya. At sila po ngayon ay nakakilala na sa Panginoon. Nagbagong buhay at naglilingkod na rin po sa ating Diyos. At nagsasabi, salamat sa buhay ni Pastor Leo. Siya ang ginamit ng Panginoon na itanim sa amin ang mga salita ng Diyos. Amen! Gagamitin ka ng Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon. Ano man ang pinagdaanan mo, gaano man ito kadilim, gaano man ito kapangit, iaahon ka ng Panginoon. Huhugasan ka niya, lilinisin ka niya, at gagamitin ka niya sa kanyang kapurihan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Yung may kasamang pagsigaw ng papuri, ng hallelujah sa kanyang pangalan. Hallelujah! Kung minsan may mga pagsubok, may mga trials tayo, may mga atake na gagawin sa atin ng dyablo, hawakan mo ngayon ng maigpit ang katabi mo. Hawakan mo ng maigpit. Huwag kang bibitaw. Maigpit na yakap mararanasan mo sa Panginoon. Huwag kang bibitaw. Lumapad ka. Press on. Magpatuloy ka. Hindi magpapabaya ang Diyos. Palampakan po natin ang Panginoon. Purihin natin si Lord. Hallelujah. Before we pray, gusto ko pong iwanan kayo sa maiksing patotoo nito. I heard from a speaker na kapag ikaw daw ay nagpunta sa fish market, nakakita na po kayo ng fish market? Pag nagpunta ka daw sa palengke na nagtitinda ng isda, kahit hindi ka daw bumili, pag uwi mo ng bahay, amoy isda, malansa. Amoy mo yung katabi mo? Amoy ano? Tambakol, maya-maya, galunggong. Pero, kapag nagpunta ka daw sa perfume store, kahit hindi ka bumili dahil kulang sa budget, nandun ka lang sa perfume store, tumambay. Pag uwi mo ng bahay, amoy mo yung katabi mo, bango mo ah. Kanina, ang lansa mo. Kanina, amoy palengke ka. Ngayon, ang bango-bango mo. Ano po ang lesson? Number 3, as we follow the Lord Jesus Christ, pakisigaw, stay in fellowship. Stay in fellowship. Manatili tayo sa gawain ng Panginoon. Manatili tayo sa mga kapatiran.
manatili po tayo. Kasi, kung ang mga kasama natin palagi ay puro negative, makikita mo, mahahawa ka eh. Magiging negative ka na rin eh. Kapag may dumadating na problema, parang negative ka na. Kasi nga, mga kasama mo palaging negative. Kapag ang mga kasama mo laging mareklamo, mahahawa ka. Lagi ka na lang magrereklamo sa buhay, hindi ka na nasisiyahan. Kapag ang mga kasama mo mabisyo, katulad ako, wala naman akong bisyo nung araw, pero ang mga kasama ko laging nagbibisyo. Nakakahawa po yan eh. Amen. Kaya nga kung ano po tayo ngayon, kung minsan, kahit hindi ka bumili, kahit hindi ka humawak, kung sino ka ngayon, yan po ay epekto kung sino po yung lagi nating kasama. Tama po? Nasusundan? Kaya akbayan mo yung katabi mo, huwag ka sanang mawawala sa gawain ng Diyos. Sa mga kapatiran. Kasi sa mga kapatiran, pag lagi ka nandito, pupugi ka. Gwagwapo ka. Tingnan mo yung katabi mo. Tama? Nakakahawa eh. Di ba pag kay Lord ka, kahit may problema, hindi ka stress, maayos ka pa rin tignan. Hallelujah! Nakakahawa ang pananampalataya. Faith is contagious. Faith is contagious. Kapag nanghihina ka at kasama mo mga kapatiran na maaalab sa Panginoon, mag-aalab ka sa pananampalataya. Amen. Stay in fellowship. Stay in fellowship. Kung kanino ka expose, kung kanino ka namamalagi, nakakahawa yan. Kaya alam niyo po, nung sumunod ako sa Panginoon, isa sa hiningi sa akin ni Lord, mag-cut off. Putulin ang aking ugnayan sa mga taga-sanlibutan na aking mga kaibigan. Ang sabi ni Lord, magpalakas ka na muna. Pag malakas ka na, saka mo sila balikan at i-share mo ang gospel. Ganun po ginawa ko. Nagpalakas lang muna ako. Amen. Amen. Tayo pong latay tumayo. Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa 1 Peter 5:8. Ano pong sabi ng 1 Peter 5:8? Magbantay daw po tayo. Maging handa sapagkat ang kaaway natin nag-aabang, nagpaplano kung kailan yan aatake. At sa ating panghihina, doon yan umaatake. Maging mapagbantay tayo, mga kapatid. Amen. Amen. Kapag halimbawang nalalayo ka na sa gawain ng Panginoon, gustong-gusto ng kaawayan. Kasi pag nawala ka sa gawain ng Panginoon, nalayo ka sa gawain ng Panginoon, manghihina ka. At kapag nanghihina ka, minsan doon yan umaatake. At hindi natin minsan kinakaya ang kanyang mga tukso at atake. Amen. Kaya stay in fellowship. Do not compromise your faith. Huwag po tayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Do not play with the devil. The devil is a cheater. Madaya ang diablo. Huwag kang tataya sa kanya. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang tataya sa diablo. Huwag mo itataya ang buhay mo, oras mo, kapirahan mo, talento mo. Huwag! Stay in fellowship. Nakita nyo, ang daming mga actors, actresses, ang daming mga artista, mula nung sinunod nila si Jesus Christ, mula nung naglingkod sila sa Panginoon, iniwan po nila ang showbiz. Pakisabi sa katabi mo, ako rin, iniwan ko rin showbiz. Dapat sikat na ako eh, kaya lang, wala eh. Wala eh. Kailangan ko sumunod sa Panginoon. Makukompromise yung faith ko dyan eh. Malalayo ko sa Panginoon. Tama po? Pag tinanong niyo po yung mga artista,
na naging Christian, bakit mo iniwan ang limelight? Bakit mo iniwan ang showbiz career? Alam mo, sagot niyan, makukompromise yung faith ko. May mga damit na hindi ko na kayang isuot. May mga role na hindi ko na kayang gawin. Kasi I consider my body as a temple of the Holy Spirit. Hindi na kaya ng konsensya ko na gawin yung mga bagay na yan. Amen. Iniwan po nila ang limelight para sumunod sa light of the world. Amen? Kung minsan ganun po ang paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan meron kang iwan para sa Panginoon. As we follow the Lord Jesus Christ, let us be teachable. Magpaturo tayo sa Panginoon at ginagamit ng Panginoon ang ating mga magulang, ang ating mga mentors and pastors. Let us press on. Ilaban po natin ang ating relasyon sa Panginoon. Kung paano inilalaban natin yung buhay sa mundo, yung mga bisyo natin, kahit minsan pagbawalan tayo, talagang nilalaban natin. Ngayon, this time, lumalaban pa rin tayo, pero iba na tema ng laban natin. Can we say amen to that? Iba na nilalaban natin, pananampalataya. Paglilingkod sa Diyos. Amen. Let us press on and let us stay in fellowship. Tayo po yung manalangin. Panginoon, panalangin namin na panataliin niyo po kaming lahat sa inyo pong gawain sa mga kapatiran. At kapag kami ay nalalayo, O Diyos, hayaan mo muli mo kami ibalik. Muli mo kaming hatakin pabalik sa inyong presensya. Marami pong salamat, O Diyos, dahil inilalaban mo kami. Hindi mo kami binibitawan. Hindi mo kami iniiwanan. Hindi mo kami sinusukuan, O Diyos. Kahit ang tigas ng ulo namin kung minsan. Kahit kung minsan, ma-pride kami. Kaya kung minsan, kami ay napapahamak. But we want to thank you for your grace and your mercy for us, O Lord, that you are always upholding us with your righteous hand. Salamat, hawak mo kami. Salamat, hindi mo kami binibitawan. Salamat, Panginoon. Kapag kami nanghihina, pinalalakas mo kami. Kapag kami nadidiliman, pinagliliwanag mo kami. Kapag kami ay nalulungkot, dinadalaw mo kami. Kino-comfort mo kami. Pinapagaling mo kami. Iyayakap mo kami. Salamat ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen.